So mga bagay na kailangan mong gawin upang mabaliw at muling bumalik sa iyo ang isang lalaki. So right after mga kabamay, nagawin nyo yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. Sigurado ako, muling mababaliw. Yung tipong makikitang muli ng isang lalaki ang halaga mo at muli siyang babalik sa iyo. Nakakatuwa, pero possible talaga na mangyari to. So mga kamamay, bago natin to simulan, isa lang palaging hinihiling ko. If ever nagugustuhan mo yung mga love advice, yung mga payo ko tungkol sa inyong buhay pag-ibig, huwag nyo sana kalimutan to. Bagong taon naman at Pasko, regalo nyo na sa akin. Don't forget to click the subscribe button near here. And syempre, i-like yung video at mag-comment dito kung gusto mo pa ng mas maraming video na kagaya nito. So kung nagawa mo na yan mga kamamay, simulan na natin ang ating tips ngayong araw na to kung paano ba muling mababaliw at muling babalik sa iyo ang isang lalaki. So number 1, mag-self-improve at iparamdam mo sa kanya na para siyang nagtampo sa bigas. What I mean mga kamamay, kung iniwanan ka ng isang lalaki, kung ipinagpalit ka ng isang lalaki at gusto mo pa rin siya, at gusto mong maramdaman muli ng isang lalaki, yung tipong kailangan kanyang habulin, ang gawin mo, mag-self-improve ka. Huwag mo siyang hahabulin ha. Huwag mo siyang hahabulin sapagkat sign yon ng isang pagiging low-value babae. Pag naghabol ka, bababa ang tingin sa iyo, hindi ka niya hahabulin. Imbes, magpaganda ka. Mag-self-improve. Ayusin mo ang sarili mo. Minsan ka na niyang nagustuhan. May mga bagay lang siyang nakita sa iba na hindi niya nakita sa iyo. Possible, it's either napabayaan mo sarili mo. Actually, okay ka na sa kanya eh. Pumasok na siya sa buhay mo. Possible may mga bagay, may mga ugali ka lamang na hindi mo na nagagawa. Kung kaya't naghanap siya ng iba. Anong gagawin? Mag-self-improve. Ibalik mo yung dati mong ugali. Kung dati, mabait ka, maalaga ka, hindi ka silosa, gawin mo ulit yon. Ibalik mo ulit yon. Para ang isang lalaki ay makita niya yung bagong ikaw. Yung bagong ikaw na muli mong ibinabalik. Yung dating ikaw, inre-refresh mong muli ang sarili mo. At ipakita mo sa kanya na para siyang nagtampo sa bigas. Yung tipong marami ang naglalaway sa iyo ngayon. After mong mag-ayos, nag-gym kang muli, sumeksi kang muli. Diba? Gumanda ulit ang pangangatawan mo. Sigurado ako mga kamamay, saltik yung mga lalaking nang iwan sa inyo. Bakit? Kasi, ang dami nang nagko-comment sa social media mo. Pag nag-post ka ng picture mo, ng itsura mo, hi miss, hello miss, pwede makuha ang number mo. Pagka ganyan na ang mga nagko-comment sa iyo, ibig sabihin, to the highest level ka na. Muling makikita ng isang lalaki ang halaga mo. Muli kanyang bibigyan ng interest. Sigurado ako, mamaya-maya lang, magme-message na sa iyo yung lalaking nang iwan sa iyo. Muling yung makikita ang halaga mo. Muling yung makikita ang mga ginagawa mong effort. At muli kanyang mamahalin. Sigurado ako. Yan ay sa isang maliit na bagay lang na kailangan mong gawin. Which is kailangan mo lang mag-self-improve at ipakita sa kanya yung worth mo. Na tipong para siyang magtatampo sa bigas kapag iniwanan ka at hindi kanya binalikan. Yan yung number 1 tip sa mga kamamay. Mag-self-improve at iparamdam sa kanya na maaari siyang magtampo sa bigas dahil ikaw yung kanyang sinayang. So number 2. Huwag magpadala sa damdamin at emosyon mo. Okay? So mga kamamay, kung iniwanan ka nga ng isang lalaki dahil sa mga bagay na hindi mo na nagagawa, huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Yung iba dyan, nagmumukmok, nagtatampo, nagkukulong sa kwarto, hindi kumakain, nagpapaka-stress. At iniisip nila na baka kakawaan sila ng isang lalaki at muli silang babalikan. Nagkakamali ka doon mga kamamay. Lalo ka lang may stress, pinahirapan mo lang yung sarili mo, at malabong mangyari na balikan ka ng isang lalaki kapag ganyan ka. Pigilan mong emosyon mo. Kung iniwanan ka, tanggapin mo. Kung pinagpalit ka, tanggapin mo. Ano ang kailangan mong gawin? Yung mga control mong mga bagay na maaari mong gawin para muli siyang bumalik. Sabi ko nga sa inyo, mag-self-improve kayo. Mag-ayos, magpaganda kayo. Mas makakatulong yun mga kamamay sa inyo upang makita ng isang lalaki ang halaga mo. Kaysa magmumukmuk ka dyan, kamamay, iniwanan ako eh. Kailangan kong magmukmuk. Baka maawa, baka babalik. Malabong mangyari yan. Hindi ka kaaawaan yan. At gusto mo ba na kaya lang siya babalik sa iyo dahil naaawa? Kaya ka lang niya muling mamahalin is dahil sa awa? Gusto mo yon? Ang pangit nun mga kamamay. Wala kayong kalayaan na mahalin ng isa't isa.
Okay, nakakaroon lang ng sapilitang pag-i-stay ng isang lalaki sa'yo dahil naaawa. Sabi mo, gagawa ka ng masamang bagay kapag iniwanan ka. Kaya yung lalaki, bumalik. Gusto mo ba na naaawa na lang yung isang lalaki na mahalin ka? Gusto mo ba na naaawa na lang yung isang lalaki kaya nananatili sa'yo? Di ba? Kung mahal mo yung isang tao, bigyan mo ng kalayaan. At ang control mo dyan, yung emosyon mo. Okay? Ang control mo dyan, yung pag-aayos mo sa sarili mo. Muli mong ayusin ang sarili mo. Huwag kang magpaka-stress dahil lang sa lalaki. Muli mo siyang akitin. Muli mo siyang sindakin sa pagbabagong kaya mong muling ibalik yung mga bagay na nagustuhan niya sa'yo. Ganun ang gawin mo. Kaya mga kamamaya, huwag masyadong magpapadala sa emosyon. Kontrolin ito hanggat maaari. So next, mag-ayos at dalas-dalasan ang pagpo-post sa social media. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Kung gagawin mo yung overall makeover, hindi naman sobrang pag-aayos, yung tama lang. Basta makita lang yung kagandahan mo, yung parang pag nakita kang bigla ng isang lalaki, magugulat sa iyo, wow, parang nagbago ka, parang nag-aayos ka na ngayon. So, i-post mo yun sa social media. Powerful kasi ang social media eh. Kapag maraming nakakita sa iyo, maraming naka-appreciate ng ganda mo, maraming magko-comment. Meron diyang mag-a-admire sa iyo, ang dami. Hanggang sa makita ng lalaking nang iwan sa iyo na maraming nakaabang sa iyo. At pag nangyari yon, maraming nakaabang sa iyo, magkakaroon ngayon ng yung tipong pakiramdam na parang ayaw kanyang bitawan. Kasi ang daming po pwedeng sumalo eh. Ang daming maaaring pumasok sa buhay mo. At ang mararamdaman nga ng isang lalaki na parang nagkamali nga siya sa kanyang desisyon na iniwanan ka. Kasi nga ang daming nag-aabang sa iyo eh. May isip ng isang lalaki na kaysa mapunta ka sa iba, babalikan ka na lang. Di ba? Gusto mo yun, di ba? Parang tipong magiging selfish siya sa pagkakataong yon. Ayaw kanyang ipaubaya sa iba, imbes babalikan ka niya. So kung mag-aayos ka lang, magpo-post ka sa social media, makikita ng isang lalaki ang halaga mo, muli siyang mababaliw at muli siyang babalik sa iyo kapag nangyari yon. So next, huwag mong ipakita na sa kanya ka lang umaasa. Yes, mga kamamay, right after na inuwanan ka ng isang lalaki, huwag mong ipakita sa kanya na hindi mo kaya mag-survive nang wala siya, talagang kawawa ka dyan. Pero kung iniwanan ka ng isang lalaki at kinaya mo na mag-isa, tumayo sa sarili mong mga paa, kaya mo pa rin mabuhay nang wala siya, hindi ka umaasa sa kanya, kaya mong kumita ng pera kahit wala siya, malamang sa malamang mga kamamay, darating ang pagkakataon, makikita ng isang lalaki kung ano na yung naabot mo. Kaya mong magnegosyo, kaya mong magtrabaho, kaya mong magpaganda nang hindi humihingi sa kanya ng pera. At sigurado ako mga kamamay, ang isang lalaking makikita ang isang kagaya mo na kayang tumayo sa sarili mong mga paa, balang araw makikita niya ang halaga at muli siyang babalik sa iyo. Muli siyang mababaliw at muli siyang maghahabol. Sapagkat kaya mo ang lahat eh. Sapagkat hindi ka sa kanya umaasa eh. Walang dahilan para tumaas ang pride ng isang lalaki. Walang dahilan para tumaas ang ego ng isang lalaki dahil hindi ka sa kanya umaasa. Okay? Sa parang yun mga kamamay, makikita ng isang lalaki na ikaw ay isang independent na babae na mahirap hanapin. So next, ibalik mo ang dati mong value. Ito yung sinasabi ko. Kaya kayo ay iniiwanan ng isang lalaki na mawala na po kasi yung value nyo, yung pagiging high value woman ninyo. Yung tipong lagi kayong naghahabol. Pag nawala siya sa mga mata nyo, lagi nyo siyang tinatanong, lagi kayong nagiging needy. Okay? Lagi kayong umaasa sa kanya. Ultimo yung pambili nyo ng napkin, umaasa pa rin kayo sa kanya. Nagiging low value kayo pagka ganon. Kapag naghahabol kayo palagi sa kanya, nagiging low value kayo kapag ganon. So, kung alam nyo na ng babae, hanap ng iba yung lalaki, huwag kayong magkahabol. Pagpapakita yon ng pagiging high value yung babae, yung tipong hindi nyo pinanghihinayangan yung mga lalaking ganon. Kasi alam nyong mali eh. Bakit kailangan yung habulin yung mga taong mali? Kailangan yung pagtandain. Kailangan yung iwanan, kailangan yung lumayo sa mga taong gano'n para makita ng isang lalaki ang halaga mo. Diba? Makikita ng isang lalaki na may respeto ka sa sarili mo. Inuuna mong irespeto ang sarili mo kaysa magtiis sa mga lalaking kagaya niyang wala namang ipinakitang maganda sa'yo. Pag nakita niya yon, muling babalik ang pagiging high value woman mo at muli niyang makikita ang halaga mo at muli siyang mababaliw sa'yo. Okay? And last, ibalik ang dating alindog at attraction ng isang lalaki sa'yo. At paano mangyayari yan? Diyan ka na mag-start na mag-gym. Diyan ka na mag-start na magpasarap. Diyan ka na mag-start na mag-ayos. In overall, diyan ka na mag-workout ng sarili mong panlabas na anyo. Okay? So kasi mga lalaki eh. Pag ang mga yan nakakita ng alindog,
nakakita ng magagandang katawan, lalo na ikaw, muli mong ibinalik yon. Nag-gym ka na, nagsumba ka na, nagja-jogging ka na, malamang sa malamang makikita ng lalaki ang value mong muli. Muli siyang babalik sa iyo, muli siyang mababaliw. Okay? So yan lang muna sa ngayon mga kamamaya, mga bagay na kailangan yung gawin upang ang isang lalaki mabaliw at muli siyang bumalik sa iyo. Walang lalaki ang hindi babalik kapag ginawa niyo yan, sigurado ako mga kamamay. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. See you for our next topic. Mahal ko po kayo. Paalam muna sa ngayon. Merry Christmas and Happy New Year.